Again, this is Joey Boy Palaboy ng Mitsubishi Yaban Santos, Manila. Meron tayo dito 2026 Mitsubishi Montero Black Series 4x2 automatic. Ibibigay ko sa inyo yung specs niya saka yung all-in offer na pwede mo ma-avail para sa unit na to. Pero bago natin simulan to, please don't forget to like, share and subscribe on my YouTube channel para updated ka sa other Mitsubishi promos and other Mitsubishi units na ipi-feature ko. Shoutout pala kay Albi. Siya po yung installer namin dito sa Winterpine. Siya po yung mga nag-i-install ng ating busina, train visor, saka yung ibang previous na pwede natin ibigay para sa unit natin. Kaya, kuha ka na sa akin. Legit na legit to. Presenting our 2026 Mitsubishi Montero Black Series 4x2 automatic. Yung nakikita nyo sa inyong mga screen, ito yung ating diamond white na two-tone na kulay. Retail price niya is 2,205,000 kung kulay white. Pero kung gray or kulay black naman, 2,190,000 yung kanyang SRP. Yan. Cash discount natin dito. Bigay natin ng 100,000. By the way, engine nito is naka 4N15 siya na Euro 4 compliant. Na naka Myvec diesel engine siya. Sa kanyang harapan, yung mga features na nakikita nyo dito, naka projector headlamps yan with LED DRL. Sa fog light naman niya, equipped siya ng LED. Tapos, sa harapan niya, sa radiator grille, kulay black. And meron siyang illuminating light dyan. Yung Mitsubishi logo natin, ito, glass bezel na po siya. Equipped na yan ng front camera for our camera 360. Apat din yung sensor sa harapan yan na magagamit natin sa mga safety features ng ating Montero Black Series. Yung front bumper garnish natin, ito, kulay black. Ayan po siya. Yung bubong naman niya, papakita ko lang po. Sa bubong niya, nakakulay black po yung kanyang roof. Hindi equipped ng sunroof yung ating 4x2 na Black Series. Yung merong sunroof ay yung ating Black Series na 4x4 na variant. Black na rin yung kanyang roof rail. Black din yung kanyang shark fin antenna. At equipped yan ng spoiler na kulay black din. Door handles, kulay black. Naka-equip na yan ng 18-inch na alloy rims. Stepboard. All variants ng Montero equipped ng stepboard. Hindi mo na kailangan upgrade yan. Napakatibay niya, napakagaan yung ating stepboard. Door handles natin, black na ano na rin po yan, na kulay. At sa loob, mamaya papakita ko. Guys, ito yung Black Series natin or yung mga units natin dito, equip yan ng tint. Pero ito ngayon, wala siyang tint kasi nakaschedule yan for release at kakabitan pala ng tint dito sa dealer. So, papakita ko lang yung side ng ating unit. Braking system ng ating Montero Black Series. Naka disc brakes po yung harapan niyan, pati na rin yung likuran niya. Equip yan ng electronic parking brakes with brake auto hold. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano siya gamitin. So yan. Pasukin natin yung unit. Wait lang. Mga kapalaboy, papakita ko muna sa inyo yung susi ng ating Black Series. Ito yung kanyang susi. Tatlo yung button yan. Ito yung para sa tailgate, pag open ng tailgate. Unlock button. At ito naman yung lock button niya. So ngayon, bubuksan muna natin yung unit. Pero hindi ko na gagamitin yung susi natin. Lalagay ko lang sa bulsa para ma-unlock natin yan. Pipindutin ko lang yung button na to. At mag-unlock siya, automatic. Mga side mirrors natin bubuka or magre-retract. Bago natin upuan, papakita ko lang.
Sidings, naka-leather po siya na burgundy color. Napakaganda oh. Tapos yung kanyang mga upuan, dalawang kulay po yan. Naka-black po siya with burgundy color. Tapos meron siyang diamond stitch dyan. Ayan. Steering wheel, equip yan ng leather up na steering wheel. Yung controls natin sa steering wheel, meron tayo ditong audio steering remote. Ito naman para sa multi-information display natin. Kabilang side, adaptive cruise control button. Adaptive cruise control po yung ating Black Series, GLS and GLX. Naka cruise control po siya. Camera round view button, ito po. Hands-free button with voice command function, nandito naman. Multi-information display, ito siya. Papakita ko lang po. Mamaya, ituturo ko yung ibang features or yung mga options na pwede nating gawin sa ating multi-information display. Pati na rin sa mga safety features gaya ng front collision mitigation system, parking sonar, pwede natin yung on or off yan. Pati na rin yung MASTC or yung Mitsubishi Active Stability Traction Control. Papakita ko sa inyo kung paano gamitin yan. Head unit natin, napakalaki, napakaganda ng kulay. Papakita ko sa inyo kung paano pagganahin po yan at kung ano-ano yung mga features na meron siya. Aircon control, ayan, naka-dual zone yan na automatic climate control. Transmission natin, naka 6-speed na automatic transmission po siya with Sportronic mode na pwede natin gamitin sa ating shift stick o di kaya sa ating paddle shifter. Montero Black Series, upuan niya sa driver side. Equip yan ng 8-way electronic adjustable seats. Ayan. Ayan po siya. Hindi na natin masyadong gagalawin yung upuan. Steering wheel natin, balik lang tayo sa steering wheel. Sorry, equip ito ng tilt and telescopic. Pwede mong ibaba, taas, tatakin palapit sa manibela or itulak palayo. Yan po yung isa sa mga feature ng ating Black Series Montero. Ngayon, ito, upuan ko na. On ko lang yung power ng ating Montero, pero hindi na natin i-start yung engine. Papakita ko lang po. So mga palaboy, ito, pinapakita ko po sa inyo yung ating graphic user interface ng multi-information display ng Montero Black Series. Kung nakikita nyo sa inyong screen, napakaliwanag ng ating multi-information display at napakadaling gamitin. Dahil ito, yung nasa outer lip, yan yung ating speedometer and meron naman siya ditong digital gauge para sa speedometer natin. Itong maliit naman, ayan yung may kulay red, yan naman yung ating tachometer. And then, guys, ito, sa multi-information display option natin, papakita ko lang, ayan siya. Papupuntahin ko lang sa left side yung ating option. Papupuntahin ko po sa settings, ayan, display type, subunit, pwede natin baguhin, remote, enter ko lang, ayan. Pwede natin i-connect via Bluetooth yung ating mga Montero. I-connect natin gamit yung ating Mitsubishi Connect na app para magamit po natin yung yung setting na yan para sa ating unit. Kasi pwede nyo gamitin yung app na yon para car find nyo yung sasakyan, ma-check nyo kung ano na yung fuel consumption niya or yung vehicle status. Saka pwede nyo rin gamitin via phone yung pag-open ng tailgate at yung pagbukas or pagpatay ng hazard lights niya. Pati na rin yung kanyang headlamps. Ayan. Tapos balik lang natin sa remote. May mga pop-up notification. Ayan. Pwede nyo patayin yan. Pwede nyo i-off yung pop-up notification niya sa navigation, media, or sa tawag. Tailgate. Kung gusto mo na magmano-mano na magbukas ng tailgate, hindi mo na gagamitin yung button na to, pwede mo siyang patayin.
Tapos rest reminder, meron din siya. Turn signal lamps, pwede natin baguhin yung tunog niyan. Yan. Para ka nasa arcade. Ito naman yung conventional na tunog. Yung clicking sound. Operation sound, pwede mong patayin yan. Kung naririnig mo yung tumutunog na yan, yan yung operation sound. Pwede natin i-off. Ayan. Wala na siyang tunog. Yan. Maintenance. Ito, nandito yung PMS reminder natin. Factory reset. Kung i-reset natin yung setting ng ating multi-information display. Saka guys, by the way, tuwing nagpapalit tayo ng battery ng sasakyan, kapag binunot natin yung power supply niya, yung setting na sinet natin sa multi-information display, pati yung clock, mare-reset po siya. Yan. And kung napapansin nyo sa inyong mga multi-information display, ito, gaya na ito, naka-on lang yung power natin, kaya naka-on yung check engine light niya, battery light, oil, naka-on, pero kapag in-start natin yung engine, mawawala po yan. Pero kapag hindi nawala yung mga yan, ibig sabihin merong concern sa unit natin. Kailangan natin ipa-diagnose para makita natin yung naging concern. Ito, kung may napapansin kayong triangle dyan, pwede nyong makita kung bakit umiilaw yan. Punta lang kayo dito sa button na to, katabi ng setting, yung triangle. Ayan. Ibig sabihin, 1/1, yan po yung isa sa natin, sa warning kung bakit nakailaw po siya. Ibig sabihin, mababa na yung fuel natin, kailangan na natin magpa-gas po. May mga iba pa ring features po yan, gaya nito. Makikita nyo dyan kapag nakatapa kayo sa brake. And ano yan guys, pwede nyo rin magamit yan sa lane departure assist kung 4x4. Pero ito, 4x2 siya. Tapos ayan, sa media, yung natin, radio station nandyan. Ito naman para sa navigation. Pinapakita niya dyan kung kailan kayo liliko, kung ilan na lang yung distance. Tapos ito, compass naman. Ito madalas kong gamitin kapag bumabiyahe. Tapos, next natin na option para sa driving range ng ating unit. Yung fuel natin, ayan, 10 liters na lang po siya. 50 kilometers na lang yung pwede niya itakbo. Ayan, dalawa po yan. Trip A saka trip B. Tapos may vehicle information naman tayo dito. Drive computer 1 para sa average fuel consumption natin per liter. Yan. Eco Drive Assist. Ito, kapag hanggang dito lang kayo, kung yung bar natin hanggang dyan lang sa green na yan, hindi lumalagpas dito, ibig sabihin matipid po or matipid kayo sa paggamit ng fuel ng sasakyan. Kasi habang bumibigat yung tapak nyo sa throttle pedal, tumataas po yung natin, yung fuel consumption natin. Ayan. Toggle down ko lang. Ito, Eco Score. Kapag 5 yung dahon niyan, ibig sabihin, napakatipid po ng paggamit nyo ng fuel ng sasakyan. Saka, ito lang, kapag nasa traffic kayo, stop and go, medyo malakas po yung konsumo niyan sa krudo. Lalo na kung binibigla-bigla nyo yung apak o di kaya yung biglang apak tapos preno, ayan, medyo malakas po sa gasolina yan or krudo. Kahit anong sasakyan po. And ngayon, ituturo ko pala yung feature ng ating electronic parking brake saka yung brake auto hold. Ayan. Start ko lang yung engine. By the way, mga kapalaboy, kapag gagamitin natin yung brake auto hold, kailangan naka-seatbelt at sarado po yung mga pintuan ng ating Montero para magamit natin. Ayan, ngayon magsi-seatbelt lang ako. Wait lang po. Magsi-seatbelt lang ako. Ayan, patay na yung ilaw dyan ng seatbelt reminder. Ngayon, start ko lang yung engine. Ayan. Naka-start na yung engine. Naka-engage tayo sa park. Ililipat ko lang ng neutral. Yan. And nakailaw yung electronic parking brake. Ibig sabihin niya, naka-engage yung parking brakes natin. I-disengage ko, ibababa ko lang siya or ipupush down. Ayan, naka-off na. Pwede na natin paanda rin. Brake auto hold, pipindutin ko po siya dyan. Isang pindot.
may iilaw dito na hold na icon. Ibig sabihin, kapag nakailaw yung green, nakapreno. Kaya kapag nakadrive kayo, kapag binitawan nyo yung brake pedal, ayan, bibitawan ko, dapat tendency niyan, tatakbo. Pero dahil may brake auto hold tayo, hindi siya tatakbo po. Ayan. Pero kapag dandahan ko tinapakan yung gas pedal niya, ayan, from green magiging kulay white. Tapos kapag naka full stop, automatic mag-hold po ulit yung preno niyan. Yan po yung purpose ng brake auto hold natin. Saka guys, ito, papansin nyo, nilak ko po yung sasakyan natin. Kapag nilagay ko sa park, automatic, kapag nilagay natin sa park, mag-o-open or mag-unlock po yung mga pintuan natin. Kasi, kaya ganyan po siya. Yung parking gear kasi natin, ginagamit lang natin yan kapag nasa destination na tayo. Hindi natin pwede gamitin yan or mas ina-encourage kasi ni Mitsubishi na wag gamitin yung parking gear kung habang nasa biyahe tayo. Para hindi rin ma-confuse si driver kung saan gear na nakalagay yung ano natin, yung cambio natin. Kasi may iba, from pag nasa traffic, ginagawa from drive, nililipat ng park. Yun yung dahilan kaya kung bakit nasisira kagad yung ating parking gear dahil sa ganong habit. O minsan, nako-confuse, akala nila from park, pagcambio nila, akala nila nalagay na nila sa drive mode po. Pero yun pala, naka-shift po pala sila sa reverse o di kaya sa neutral. Isa pa yan sa magiging cause ng accident sa kalsada po. Kaya, gagawin na lang natin, kung nasa kalsada pa tayo, from drive, lipat mo lang na neutral. Hindi naman mag-unlock yan. Ganun lang. Saka naka brake auto hold ka naman, yun na lang gamitin mo para hindi na umandar yung sasakyan. Kasi inuulit ko, pag lagi tayong shift from drive to park, medyo madaling masira or mapapabilis natin yung service light ng ating parking gear. Saka tuwing mag-shift kasi tayo from park papunta ng drive, may maririnig kayong tug sound, ibig sabihin nun, sumasayad po yung parking gear natin. At yun yung magiging cause ng pag-iksi ng service light ng ating parking gear. So ngayon, dagdag kaalaman naman regarding dito sa ating sasakyan. Sunod naman natin yung na ito, yung second row. By the way, Montero natin na Black Series, equipped yan ng maraming airbags. Meron siyang airbag dito sa harapan, dalawa sa harap. Dito sa steering wheel, dashboard. Meron din siyang airbag sa upuan, saka sa kanyang kurtina. May side airbag yan, saka curtain airbag. Yeah. Yun, bumaba na tayo. Napakadali lang pala bumaba dito sa Montero. Joke lang. Madali lang po bumaba sa Montero natin. At ngayon, second row naman. Second row natin, naka-leather din yung kanyang sidings. Upuan, naka-leather. Meron siyang 220 volts sa power outlet dyan para makapag-charge kayo ng mga portable devices nyo. O di kaya makagamit kayo ng mga electric fan. Ceiling natin sa ating Black Series, ayan, kulay black. Seat material natin dito, burgundy with black color po siya. Second row seats, equipped rin yan ng armrest console with cup holder. Sa likod naman tayo. Ayan. Sa likod natin, check ko lang. Yung susi natin, nakalagay lang sa aking bulsa. Pwede natin gamitin yung yung kick motion nito para ma-open natin yung tailgate. Ayan. Kung meron kang bit-bit na mga baggage or plastic bags, hindi mo kayang pindutin yung tailgate natin, kick motion ka lang dito sa side na to. Ayan. O-open or magsasara na yung ating tailgate. Pero pwede rin natin pindutin yung tailgate dito. Ayan. Pwede rin natin i-lock. May button yan dito. Kapain mo lang yung parang dito, yung may tuldok para mag-lock siya or mag-unlock. Open ulit natin. Ganito lang yan. O, di ba?
Mag-unlock na siya. Third row natin, ito siya kapag nakatiklop yung mga upuan. Pero kapag nakataas yung sandalan yan, ganito yung magiging itsura niya. May makakarga ka pa dito na bagahe at meron pang makakaupong passenger dito. Mga kapalaboy, kapag bumili kayo ng Montero at may uupo dito sa third row, pakisabihan lang po yung mga pasahero nyo na iwasan na mag-iwan ng mga chichira dito or kalat na pagkain para hindi mahigop ng ating air vent po sa aircon. Kasi isa yan sa magiging cause ng mabilis na pagdumi ng ating aircon system dito sa likod. Saka all units natin, mapa kalaban na brand, wala hong aircon filter dito sa sa rear aircon po. Kaya ingatan lang rin ho natin na mag-iwan ng pagkain dyan or magpulbo banda dito sa intake ng aircon. So, ayan. So, ngayon papakita ko lang yung likod. Sarado natin. Pag tamad ka na magpindot, ayaw. Ganyan lang. O di kaya, stop ko lang. Pwede mo pindutin yung button dito sa tailgate para mataas natin or mababa. Ayan. Tailgate natin kulay black po yung kanyang garnish. Rear bumper garnish din natin, kulay black. Inulit ko, equip yan ng spoiler na kulay black para sa Black Series. Ayan. So, mga kaplaboy, again, this is Joey RJ Olimba, your sales executive dito sa Peak Motors Jose Evan Santos, Manila. Ngayon, pag-usapan pala natin yung pricing ng ating Black Series na 4x2 automatic transmission. Mga kapalaboy, SRP, 2,190,000 for black or gray color. 2,205,000 naman kung kulay white color. Discount natin dito, 100K. At kung kukunin mo siya under in-house bank financing, lowest down payment offer natin dito ay 150,000. Yes, 150,000 all-in down payment offer. Exclusive yan kapag na-aprobahan ka under kay BDO, BPI, RCBC, o di kaya kay Sterling Bank. Sorry. Pati na rin kay Security Bank or MMFB. Monthly naman niya, 150K down payment. Monthly niya, nasa 45,000 lang po. Saka meron tayong mga exclusive freebies dito Kasi yung exclusive freebies natin para sa unit na to, Rally Art skid plate, deep dish matting, Bosch Europa horn, slim fender flare, doorstep seals, car cover, HD dashcam. HD dashcam natin, hindi yung putyo-putyo na dashcam. Maglalagay tayo dito ng high quality na dashcam na magagamit nyo kahit gabi. Saka may enjoy nyo rin habang nagdadrive kayo kasi para makita nyo rin yung view nung nasa likuran nyo. At saka maglalagay tayo ng LED tailgate dyan sa likuran ng unit natin. Papakita ko lang. Gagawin nating LED tong likod. Lalagyan natin yan ng Montero Sport dyan na LED na garnish para pagmukhang luxurious tignan yung unit nyo. Tapos lalagyan natin ng HKS na muffler tip yan, car cover, trunk tray cargo, 2 pirasong umbrella, 2 pirasong keychain, car care kit, windshield washer fluid, at madami pang iba. Kaya dito ka na kay Joey Boy Palaboy kumuha. Saka para sa requirements, kung kayo ay OFW or seaman na nasa abroad, pwede mong gawing co-borrower ang inyong misis kung kayo ay married. Pero kung single, yung pinapadala nyo ng remittance dito, pwedeng kapatid o di kaya yung inyong magulang. O kaya live-in partner, pwede rin naman po sila. Kung kayo naman ay locally employed, government employee, 2 valid IDs lang, proof of billing, latest 3 months payslip or ITR, at saka latest certificate of employment.
Kung business owner naman kayo, kailangan mo lang i-provide sa akin 2 valid IDs nyo, business permit like DTI o kaya yung SecReg, saka 3 months latest bank statement kung saan pumapasok yung kinikita ng inyong business. Ayan, napakadali lang. Saka yung online application form, PM mo lang ako sa aking Viber, social media account para sa online application form. At saka, kung gusto mo magpa-compute para mas bumaba yung monthly nyo, tawag ka lang sa akin or message ka lang, bibigyan kita ng computation. Saka guys, yung offer na binanggit ko is valid lang for the month of April. Kaya tawag ka na sa number ko, 0906-220-2434. Again, this is Joyboy Palaboy ng Mitsubishi Abad Santos. Sana ikaw na nanonood ng video ko, ikaw naman yung maging next Mitsubishi client ko para sa ating Black Series na 4x2 Montero. Kita-kits dito, sana ikaw naman yung maging next Mitsubishi client ko. Bye!